Ito na ang pinakabagong programang magtatampok sa ating mga lolo at lola. Tatalakay sa kapakanan at karapatan ng mga senior citizen. Magpapahalaga sa mga taong gumabay sa ating buhay. Ito ang Senior Talk. Mapapanood tuwing araw ng Sabado, alas 3 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Kasama sina Yusek Bong Ignacio at Adrian Rosales. Hatid ng United Senior Citizens Party List. Senior Talk, matatanda, ating mahalin. Kasama ka, tumanda. Isang magandang hapon ng Sabado sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga senior citizens, sa 30,000 senior citizens sa ating lalawigan ng Marinduque at sa ating 15,000 PWDs. Isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, isang magandang hapon Marinduque, isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Nasaan mo po kayong panig ng mundo sa mga pagkakataon ito? Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ito po muli ang ating palatuntunan na Senior Talk. Ayan, at atin pong binabati, ano po ang lahat din po ng ating mga kababayan na sa kailang mga tahanan ngayon pong araw po ng Sabado. Kumusta na po kayo? Alam po natin kapag ganitong weekend ano po ay marami tayong pinagkakabalahan. Kaya nga po muli po naming hinihiram ang pagkakataong ito upang kayo po'y aming makasama at makapag-irguhan tayo ikangani dito sa Marinduque ng ilang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa ating mga programa na nauukol sa ating mga nakatatanda o sa ating mga senior citizen. At of course, syempre lagi po nating nakakasama dyan ang ating batikan sa serbisyo publiko, ang atin pong nominee ng United Senior Citizens Party List, ang dati pong Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources na ngayon ay humangad bilang kinatawan ng senior citizen. Yan po ay sa katauhan po ni former Yusek Bong Ignacio na makakasama natin sa ating Zoom meeting. At sa lahat ng ating mga kababayan, pwede po kayo na makisangkot o makisama dito sa ating sagawang palatuntunan. Para atling po mapag-usapan, lalo na ngayon nalalapit ng eleksyon, ano po ba yung mga programa na kailangan ng ating mga nakatatanda? Ano po ba yung mga programa na magbibinipisyo ang ating mga senior citizen na dapat po na mabigyan natin ng pagkakataon o mabigyan natin ng panahon o mabigyan po natin ng tinatawag na sapat na atensyon sapagkat ang magbe-benefits po dito ay ang ating po mga senior citizen. At muli sa pagkakataong ito, welcome na po natin sa ating palatuntunan na sa kabilang linya at kasama po natin live ang ating pong former Undersecretary Yusek Rolio Bong Ignacio. Magandang hapon, Yusek. Welcome po sa ating palatuntunan na Senior Talk. Magandang hapon, Adrian. Opo. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon sa aking mga minamahal na mga senior citizen ng Marinduque. Ayan, at nakakatuwa, Yusek, na ating pong naibibigay ngayon sa ating mga senior citizen. Dati-rati po, hindi po nila napapanood o wala po silang naririnig na mga programa na naukol sa mga senior citizens. Subalit sa pamamagitan ng ating palatuntunan, ay nailalatag natin at nabibigyan din po ng pagkakataon ng ating mga senior citizen na mapakinggan ang kailan pong tinig. Yusek, ano po ba ang layunin ng ating pong palatuntunan at ng United Senior Citizen para po sa ating mga senior citizen? Ano po yung mga benepisyo na ating pong pinopropose na may bigay sa ating mga nakatatanda? Ang una-una, Adrian, ay gusto sana naming isulong ng United Senior Citizen. Itong matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Mm-hmm. Ito po ay yung tinatawag nating Universal Social Pension Plan. Mm-hmm. Alam po nyo, itong panukalang batas na ito, naandyan na po 5 years ago. Hindi ko po alam kung paanong pinagagagawa ng ating congressman ng senior citizen nitong nakaraan 3 taon. Bakit hindi niya napaaprobahan yan? Yang ating panukalang batas na yan
na halos kinamatayan na ng ating mga senior sa pag-aantay. Alam mo, Edian, niloloko pa nila ang mga tao na sinasabi nilang approve na. Approve on third reading pero malayo pa po ang pagdadaanan yon. Marami pa po ang pupuntahan yan. Dadalhin pa ho yan sa Senado, dadalhin pa ho yan sa plenary session. Kaya kami, Edian, at ito may papangako namin sa iba't ibang mga senior citizen sa buong Pilipinas na kung kami po ay papalarin at kami po ay pagkakatiwalaan ng ating mga seniors, kami po, yan po ang una naming isusulong, ang pagpapasabatas ng Universal Social Pension Plan. Ano po ito? Ito po ang nagsasabi na pagdating po natin ng 60 years old and above, lahat po tayo pantay-pantay, mahirap, mayaman, nasa bukid, nasa syudad, nasa city, o nasa rural areas, lahat po tayo tatanggap na ng 1,000 pesos a month as pension. Wala na pong mga requirements. Like kung ikaw ay GSIS retiree, hindi ka pwedeng tumanggap. Kung ikaw ay SSS retiree, hindi ka pwedeng tumanggap. Kung ikaw ay may anak na OFW, hindi ka pwedeng tumanggap. Ang ibig sabihin, Edian, ang makakatanggap lamang nitong batas na for indigents, for pension plan for indigent, ay yung tinatawag namin dito sa Mindoro na yung 3 W, wala. Kaya ito ang gusto namin baguhin. Ito ang gusto namin isulong na matagal lang nakabinbin sa ating Kongreso na hindi man lang naaksyonan for the past 5 years. At gaya po, Yusek, nung aking pag-ikot dito sa ating lalawigan, talagang marami pong hinaing ang ating mga senior citizen. Actually, kagabi na tayo po umikot. Yun pong idinadaing din ng ating mga senior citizen na sabi nga po nila, parang napaka-unfair nitong existing na batas sapagkat sila man din ay may pangangailangan pero hindi po sila makatanggap nitong mga benefits. Pero kasama sila doon sa asosasyon. Ano po? Kaya nag-a-attend din sila ng mga meeting. Kaya napakaganda po nito na talagang maisulong, pagtulungan, na iwasan na, kumbaga, sabi ko nga, Yusek, iwasan na lang yung batikusan, bagkus magkaisa po tayo na itong batas na ito talagang maisulong. Ano po, Yusek? Yun ang sinasabi ko, Edian. Alam mo, nung kami nag-umpisa ng aming pangangampanya, hindi kami nagbatiko sa aming kapwa mga grupo ng senior citizen. Sapagkat kami po ay naniniwala na pagdami po ng representante ng senior citizen sa Kongreso, paggaling po at pagbuti at may susulong po namin, mapagtulong-tulungan namin ang mga panukalang batas na dapat isa batas na. Hindi ko lang po malaman kung bakit itong aming mga katunggali ay kung bakit kami ay wala nang napakadami naman ng party list, kung bakit yung kapwa senior citizen nila yun ang kanilang sinisiraan. Alam mo, Edian, parang hindi ko ubod maisip kung anong motibo nila na gusto nilang siraan ang kapwa party list nila, ang kapwa senior citizen nila. Sapagkat sa akin ay Edian, mga kababayan, mga taga Marinduque at sa buong bansa, napakaganda po. Sa akin nga po, kung meron po tayong 10 representante ng senior citizen, mas mabuti po sa atin. Hindi ko po malaman kung bakit kami sinisiraan. Ano po motibo nila? Gusto ba may tinatago po ba sila na ayaw nila naming malaman? Ayaw po ba nilang tulungan namin sila sa pagsusulong nitong ating mga benepisyo para sa senior citizen? Napakahirap pong isipin. Sapagkat bakit kami ang binabatikos at bakit hindi binabatikos yung ibang mga party list na kalaban nila. Yun ang hindi ko maintindihan. Sapagkat wala kang dapat isipin kundi masamang motibo at mayroon silang gustong itago. Sapagkat kaya binabatikos nila ang kapwa nila senior citizen group. Yan lang masasabi ko, Edian. Opo, at sa atin naman, Yusek, sabi ko nga itong ating programang Senior Talk, nawa ito yung magtuloy-tuloy kapag pinalad nga po ito pong United Senior Citizen, para mapag-usapan dito, magkaroon po ng boses itong ating mga senior citizen, maiwasan na yung batikusan bagkos, mailatag natin kung ano yung mga programa na
na nauukol sa ating mga senior citizen. Ano po, sa panahon ngayon na napakalaki ng pangailangan, ano po, kung tayo po umiikot po talaga sa mga barangay, sa ating mga kababayan, ay talaga makikita natin yung laki ng pangailangan ng ating mga senior citizen. At yan naman po yung laman nitong mga programa ng United Senior Citizen, di po ba, Yusek? Tama yun, Edian. Tamang-tama yun. Sapagkat alam mo, ang senior citizen sa buong Pilipinas ay 11.5 million. Hindi ito kayang bigyan ng serbisyo ng isang congressman. Ang mangyayari dito, kawawa naman yung mga nasa malalayong lugar na hindi mabibigyan ng serbisyo, hindi mabibigyan ng benepisyo na dapat nilang matanggap. Opo, tama po, Yusek, dahil sa aking pag-attend po, Yusek, dito sa Lawigan ng Marinduque sa ilang mga pagpupulong, ano po, talagang napakalaki ng demand. Kahit po sa ating barangay, ano po, only 1% yung nakaalat na budget na talagang pag pinaghati-hatian, gaya ng isang barangay, nasa 300 na mga senior citizen, maghahati-hati sa 40,000 for 1 year. Talagang sabi ko, nakakalungkot na isipin na ganito kalaki yung pangailangan, yung demand ng ating mga senior citizen na dapat ay pagtulong-tulungan natin ng ating mga nasa sektor ng party list para po maisulong po natin yung mga programa na magbe-benefits ang ating mga nakatatanda. Yusek. Tama yun, Edian. Kaya nga ako, conforme ako doon sa panukalang batas. Kung maaari, madagdagan pa ang mga congressman ng senior citizen. Sa buong Pilipinas, meron pa ng senior citizen for Luzon, senior citizen for Visayas, and senior citizen congressman for Mindanao. Para sa ganun, lahat yan natutugunan ang kailangan ng ating mga senior citizen. Kaysa sa ngayon, ang gusto ng aming itong isang grupo ng senior citizen, ang gusto nila, sila na lang ang makaupo dito sa ating kongreso. Bakit naman ganon? Bakit gusto nila ipagkait ang serbisyo ng ibang tao na matulungan ng lahat ng mga senior citizen? Hindi maganda yon. Napakamasamang motibo yon, Edian. Opo. At sa akin lang po, Yusek, bilang tayo po ay umuupo po dito sa programang Senior Talk, nakikita ko rin po kasi na may mga limitasyon yung paggalaw nga ng ating mga nakatatanda. Sabihin natin na lalo ngayon pag nagkaroon tayo ng pandemya, talagang limitado rin po yung mga programa po ninyo dahil nga po dun sa inyo pong edad. Pero kung mas madadagdagan pa nga yung kinatawan ng senior citizen, ay mas mabilis nating maibibigay yung mga programa ng ating mga senior citizen. At napakaganda nga pong panukala yan na merong senior citizen for Luzon, Visayas at Mindanao. At siguro, Yusek, samantalahin ko na rin sagutin yung pong message po dito sa ating programa regarding daw na dapat wala ng party list dahil daw dagdag pa daw po sa budget yan sa Kongreso. Sa pagkakaintindi ko po, Yusek, mas maihahatid natin yung mga programa kung sektoral yung pong representasyon sapagkat mas maiintindihan ng sektor ng senior citizen kaysa doon sa mga politiko yung mga programa na kailangan ng sektor ng senior citizen. Tama po ba ito, Yusek? Tama yan, Edian. At sa katunayan dyan, Edian, yung ginawa ni Presidente Duterte na Puno Commission na nagbalangkas ng ating saligang batas kung sakaling ito ay maisipang i-amyenda. Alam mo, nabasa ko lang doon na sinasabi ng Puno Commission, kung maaari ang party list lamang sa buong sa ating Kongreso ay mga 10 party list lamang o hanggang 15 lamang. At ang maganda rito ay kasama rito ang senior citizen party list. Opo. At napakagandang panukala po niyan para talaga matutukan yung bawat sektor na kumakatawan o nangangailangan ito mga benepisyong ito. Yusek, by the way, congratulations po pala sa pagkaka-interview din po sa inyo sa CNN na napakaganda rin po nung interview po sa inyo sa CNN. At congratulations din sa United Senior Citizen dahil tayo po pala ngayon ay kasama doon sa mga top party list sa survey, Yusek. Oo, Adrian, ako'y natutuwa at later sa yung mga survey result na dumadating sa akin,
sa iba, from Mindanao, from Visaya, ay maganda ang pwesto ng United Senior Citizen. At sa katunayan, doon sa isang survey na natanggap ko lamang ngayon, number 4 yata ang United Senior Citizen. Opo. At napakaganda po nito na balita para sa ating mga senior citizen. Nalalapit na na maabot natin ng United Senior Citizen Party List itong tagumpay upang maibigay din yung naukol na programa naman para sa ating mga senior citizen. Yusek, Tama ka, Edian. Alam mo, ako'y natutuwa. Sabi ko nga, ako'y masaya kung makita ko. go ahead po. Hello. Go ahead po, Yusek. Sabi ko nga, Edian, ako'y Okay. Sabi ko nga, Edian, ako'y natutuwa at kung makita ko na ang United Senior Citizen ay maka 3 seat, ang yung ibang senior citizen group ay makakuha rin ng mga 3, tiga-3 kami. Napakaganda nun. Edian, ako natutuwa ako doon. Hindi ko ayaw kung batikusin sila na sila masama. Yan ay kanya-kanya na lang, pagalingan na lang ng kampanya yan. So, sa akin, kung kami makakuha ng gano'n na 3 seat, makakuha rin sila ng 3 seat. Yung isang grupo ay makakuha rin ng 3 seat. Hindi ba maganda yon sa kapangkalataan ng ating mga senior citizen? Marami makakatulong-tulong. Sapagkat alam mo, ang congressman sa Kongreso, mga 220 yan. Ay hindi kakaya ng isang tao yan. Hindi kakaya ng 2 o 3. Kailangan niya pagtulong-tulungan para sa ganun ay makumbinsi namin yung ibang senador, ay ibang congressman. Sapagkat alam mo, ang bawat congressman may kanya-kanyang agenda yan. Hindi po pwedeng agenda lamang ng isang tao lamang yan. Kailangan pagtulong-tulungan yan. Kaya kung makakuha sila na better. Hindi ko kailangan siraan sila. Sapagkat hindi namin ugali ang manira sa aming mga kasamang senior citizens. Opo. At siguro, Yusek, na dagdag din lang natin, na... Hello, Edian. Yusek. Narinig niyo po ba Hello, ako? Edian. Yusek. Hello. Opo. Nakikinig niyo po ba ako? Hello, Edian. Hello, Yusek. Malinaw po ba? Ayan. Ayan. Ngayon, malinaw ka. Kanina, nawala ka. Opo. Yusek, yun nga po ang ating pong nililinaw sa ating palatuntunan, na narito po tayo, hindi po para tayo po ay magbatikusan, bagkos, ang ating panawagan sa ating mga kababayan, ating mga iba pang mga party list, magkaisa po tayo. Itaguyod po natin ang karapatan ng ating mga senior citizen dahil napakalaki ng pangangailangan ngayon. Ako po, nadadama ko po yan sapagkat ako may magulang din, may biyanan na senior citizen. Nakita ko po yung laki ng pangangailangan. Kaya nga, sa pag-ikot ko rin po, ay naririnig ko rin po yung hinaing ng ating mga kababayan. Kaya sa panahong ito, na meron tayong pagkakataon, magkaisa po tayo na itaguyod ang karapatan ng ating mga senior citizen. Yusek. Tama yun, Eden. Alam mo, sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko talagang kahirap-hirap na buhay ng ating mga senior citizen. Lalo na sa parting Mindanao. Lalo na sa parting mga sa Muslim areas. Talagang nakakawa. Pero nung pag-ikot ko, nakausap ko sila. Alam mo, nabuhayan. Kaya yun ang aming intention sa pag-ikot namin sa buong Pilipinas. Buhayin ang dugo ng ating mga senior citizen na mag-participate in this coming election. Kasi anong nangyari, all these years, nababaliwala tayo ng gobyerno. Sapagkat ang senior citizen ay hindi bumoboto, hindi nakikita isang solid block. Pero pag nakasabi ko sa kanila, pag nakita ng pamahalaan ng ating gobyerno ng senior citizen ay nakakaisa, maniwala ka, Edian, tayo ay makukuha natin ang lahat ng benepisyo na para sa senior citizen. Opo. At Yusek, harinawa, magtuloy-tuloy na rin po itong ating mga programang ito. Dahil sa panahon ngayon na malapit na eleksyon ay ang gustong marinig ng ating mga senior citizen ay yung magagandang mga programa. Na pwedeng matanggap po nila. At ano po ba itong mga programang ito, Yusek, na programa ng United Senior Citizens sa sandaling kayo po ay makaupo sa Kongreso? Yun nga, Edian, una-una yung pagbibigay ng pagsusulong ng Universal Social Pension Plan. Pangalawa, yung nasa panukalang batas na rin, yung pagbibigay ng maintenance medicine sa ating mga senior citizen. Alam mo, kailangan ng maintenance medicine ng ating mga seniors. Maintenance sa puso, maintenance
sa baga, maintenance sa dugo, maintenance sa liver, maintenance sa kidney. Kailangan natin senior citizen yan. Kung kailan tayo tumanda, alam mo, doon nagmahalan ng lahat ng gamot. Doon kung kailan tayo tumandang ganito, naandyan ang pandemya, na talaga namang nahihirapan ang ating mga senior citizen. Yan ang ating gustong itulong sa kanila. Gusto nating isakatuparan itong lahat ng mga dapat matanggap ng mga senior citizen. Kaya ito, maliban pa dyan, katulad ng pag-aamienda ng Centenarian Act, yung binabalak namin i-amienda na para sa ganon, ay tayo, mga senior citizen, hindi na tayo mag-iintay ng 100 years para matanggap natin na 1 taon. Bakit ako ibibigay din lang naman sa atin? Ba't hindi pa bigay sa atin na maaga-aga? Kaya kami, naisipan namin, pag pinag-aralan namin, at naisipan namin na isulong na pagdating ng senior citizen sa edad na 80, kayo ay tatanggap na ng biyaya galing sa gobyerno. 85, tatanggap ka na ng biyaya. 90, 95, at saka 100. Sa ganun, mga kasama, habang malakas pa tayo, ay natatanggap na natin ang biyaya na binigay ng ating pamahalaan. And kailangan pa ba tayo maghintay ng 100 years para ma-enjoy pa natin yung itong mga benepisyong ito o itong mga biyayang binibigay ng gobyerno? Hindi ba mas maganda habang malakas pa tayo? Habang wala pa tayong Alzheimer, ay natatanggap na natin at napapakinabangan natin itong mga biyaya ng ating pamahalaan. At sabi ko nga, Yusek, magkakaroon ito ng katuparan kung tayo po ay makikisangkot sa darating na Mayo 9. Ano po? Kung lahat po tayo Agree. Opo. Kaya we encourage all of you, mga senior citizen, 30,000 senior citizen ng Marinduque, 15,000 PWDs na lumabas po tayo. Ano po? Huwag nating hintayin pa na may magbabayad, may mag-aabot sa atin, o may susundo sa atin. Kasi ito po'y karapatan po natin. At ang pagboto po natin ay paghahanda natin doon sa nalalabi pang bahagi ng buhay natin, lalo na po ng ating mga senior citizen, at magbibigay po ng paraan o ng tulong sa atin po mismo. Ano po, kung tayo po iboboto, ilang oras lamang po yan, bigyan po natin ng pagkakataon. Di po ba, Yusek? Ama yun, Edian. Kaya nga sabi ko nga, palagi ang pagpapaalala ko sa ating mga senior citizen, maaga tayong matulog sa linggo, maaga tayong gumising para hindi pa masyadong mainit. Tayo naman ay priority sa pagboto. Maaga tayong bumoto, isama natin ang ating mga anak, manugang, apo, kapitbahay. Kumbisihin natin silang bumoto. Iboto nila ang number 11, United Senior Citizen, para sa ganun, makita ng ating pamahalaan ang pagkakaisa ng bawat isang senior. Hindi lamang yan na para sa matatanda, pati mga kabataan. At bumoto tayo sa darating na Mayo 9 sa United Senior Citizen number 11, sapagkat mga kasama, mga kabataan, tatanda rin kayo. At sana pagdating nyo ng edad ng inyong lolo, lola, nanay, tatay, hindi na kayo maghihirap umasa at magtiis ng tiniis ng inyong lolo, lola, nanay, tatay nitong mga nakaraang taon. Opo. Yusek, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Bagaman ilang araw na lang, ano po, yung ating pong eleksyon at hindi rin naman kahabaan yung ating oras ngayon. Salamat din sa pagkakataon na tayo po ay muli pong nakita ng ating mga kababayan dito sa ating palatuntunan Senior Talk. Ano po ba yung mga mensahe ba po ninyo, panawagan sa ating mga senior citizen at sa iba pa nating mga kapwa senior citizen? Sa aking mga kapwa senior citizen sa Marinduque, mga kasama, mga taga Marinduque, ako po ay isang Marinduqueño din. Ang aking pong mga ninuno, ang aking mga lolo, lola ay diyan po nanggaling sa Gaza. Mga Cayetano, Labdisabal, mga Luna, yan po ay diyan sila nanggaling sa Marinduque. At ang Marinduque naman po ay napakalapit sa Calapan, napakalapit sa probinsya ng Mindoro. Tayo po ay magtulong-tulong sapagkat napakaganda po na makita na ating isa sa nominado ng senior citizen ay galing sa Mimaropa.
Kaya sa inyo lahat mga kasama, inuulit ko, pagdating ng Lunes, huwag po niyong kalimutan at ating isabi sa ating mga lahat ng mga kaibigan, mga kabarangay, kapatid, ang mga apo, mga manugang. Number 11, United Senior Citizen. At sa amin po mga nambabati ko sa amin, sana po, tigilan nyo na yan kasi hindi maganda yan. Lahat ng sinasabi nyo are fake news. Na sinasabi nyo na kami hindi kwalipikado, hindi kami pinayagan ng COMELEC. Hindi po yun. May pinangahawakan po kami, mga certification ng COMELEC na kami po ay paano kami hindi magiging kwalipikado? Samantalang binigyan po kami ng COMELEC ng numero, number 11. Kami po ay kasama sa balota. Kaya hindi po pwedeng basta na lamang i-disregard ng kahit na anong grupo na sabihin na hindi kami diskwalipikado sapagkat na kami ay diskwalipikado sapagkat pag yan ay ginawa nila, ang mangyayari, invalido na po ang buong balota, ang 16 million balota. Kaya wag na po natin lukuhin ang mga ating mga kababayan. Magtrabaho na lang tayo, magkampanya tayo at siguro kung alam ng tao kung sino ang magiging mas mahusay ang makapagsilbi, yun siguro ang iboboto nila. Salamat Adrian at salamat po sa aking mga kababayan sa Marinduque, sa buong Pilipinas, sa mga OFW. Magandang hapon po sa inyo lahat at mabuhay kayo. Mabuhay kayong lahat. Salamat, Aiden. Thank you, Yusek. Magandang hapon po and God bless po at good luck po sa darating na Mayo 9. God bless po. Thank you, Yusek. God bless. God bless, Adrian. Okay, thank you. Thank you po. At ang napanood po natin at nakasama po natin ay si Yusek, former Yusek Bong Ignacio, ang second nominee po ng United Senior Citizens Party List, number 11 po sa ating mga balota. Ayan, at sabi ko nga sa pagkakataon ito ay nakasama natin ang anak ng Marinduque. Siya pala ay lahi po ng mga Cayetano, Luna, Lardizabal at iba pang pamilya dyan sa Gasan. At siya po ay nandito rin po sa Mimaropa sapagkat siya po ngayon ay nandyan po sa Calapan City dyan sa Oriental Mindoro. So ito lang po ang ating panawagan. Wala tayo po namang kinikilingan po dito sa ating palatuntunan. This program, Senior Talk, programa po na kung saan ay pasimula pa lang po ito ng ating palatuntunan na magkataguyod po dito sa boses ng ating mga senior citizen at hari nawa ay magtuloy-tuloy po ito gaya ng isa nating programa na Aksyon Barangay ay mabigyan din natin ng pansin po dito yung mga programa na may kinalaman ang ating mga senior citizen. Sa ating mga kababayan, pumili po tayo kung ano po yung pinashare po ng inyong puso, iboto po ninyo yan at lalo na po kung yun ay sektoral o sektor na inyong kinabibilangan, iboto po natin at suportahan po natin sapagkat yung pagkakataon na may taguyod natin yung ating karapatan. At sa susunod na naman 3 taon pagka nakakaluklok yung mga kamakatawan sa atin, kung hindi man makaluklok, ay mag-iintay na naman tayo another 3 years. Kaya mas mainam po na ngayon pa lang po ay magbagkaisa po tayo. Sabi nga po ni Yusek ay mas maganda kung mas marami yung uupo at kakatawan sa ating mga senior. Dahil mas marami, mas sama-sama, parang walis po yan. Parang ting-ting na pag nagkabuklod ay mas maraming magagawa na serbisyo at mas maraming matutulungan. Ayan, at muli po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mahigit 30,000 senior citizens sa ating lalawigan ng Marinduque, magkaisa po tayo, at makisangkot po tayo. Medyo aga-agahan lang po natin kung ang nagiging problema po natin ay mainit ang panahon, mas maaga po at panawagan ko rin naman doon sa iba nating mga kababayan. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung ating mga senior citizen. Priority po yung ating mga senior kaya bumoto po tayo at makisangkot po yung mga senior natin, yung mga anak, manugang at mga apo. Bigyan natin ng pagkakataon at pumili po tayo ng makakatulong po sa ating pamilya. Sapagkat ang pinag-uusapan po dito mga kababayan ay pamilya. Sapagkat alam po naman natin kung gaano po yung laki ng pangailangan ng ating mga senior citizen. Pagka sila may mga pangailangan, may mga vulnerable disease, may mga maintenance, tayo po mismo ang apektado
talagang lahat po tayo ay na nakakaramdam ng epekto po nito. Kaya nga po, habang may pagkakataon na makapaglabi po tayo ng mga batas sa Kongreso sa mamagitan ng pagboto sa sektor na may kinalaman ng senior citizen, ay gawin po natin ito sapagkat sa darating na Mayo 9, yun yung ating kapangyarihan na magtalaga ng mga kakatawan sa atin, ano po, ng mga politiko o ng mga tao, ano po, nakakatawan doon sa mga programa na para po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, may mga batas po na dapat po maemyandahan na sa darating po na susunod na 3 taon at yan po ay dapat po nating matutukan ano po at nabigyan po ng pagkakataon sa mamamagitan ng ating pakikiisa at ating pagboto ay doon po na ipagtatagumpay po natin o na itataguyod po natin ang ating pong karapatan. Ayan at hindi na rin po tayo magtatagal. Ano po, maraming salamat po muli at siguro sa mga susunod ano po ipagkaloob ng Poong May Kapal na magtuloy-tuloy po ang ating palatuntunan sapagkat ang Senior Talk sa darating po na mga panahon ay magiging eksklusibong programa na po ng ating mga senior citizen. Wala pong partido tayong pag-uusapan na po dito sa mga susunod. Lahat po ay magiging welcome basta ang programa ay may kinalaman sa ating mga senior citizen. Yan po ang pangarap namin sa Marinduque News na lahat po tayo ay magkaroon ng boses, lalo na po sa mga darating pang panahon upang makinig ng bawat isa ang karapatan at hinaing ng bawat isa sa atin, lalo na po sa inyo po na mga senior citizen. Again, sa pangalan po ng bumubuo ng United Senior Citizen Party List na siya po nagpasimula ng palatuntunan ito ng Senior Talk at nina Yusek Bong Ignacio, Ma'am Imelda Magsaysay Aquino at ganun din ng Marinduque News Network. Nagpasalamat po kami sa loob po ng isang buwan na sa himpapawid ng ating palatuntunan ito. Nagpasalamat po kami sa inyong pakikinig po at pakikiisa. At nawa sa mga susunod pa po na mga panahon ay patuloy po na sumahimpapawid ang palatuntunan ito upang sa susunod ang pag-usapan naman natin ay yung mga benepisyo na natanggap po ninyo at matatanggap pa po ninyo buhat sa ating pamahalaan. At muli po, maraming salamat sa pangalan din po ng ating mga naging kasama sa technical. Kasama natin si Jay sa technical sa patnubay ni Santino La Torrena at ganoon din sa patnubay ng ating kasama sa Philippine Information Agency si Romeo Mataak Jr. at ng lahat ng ating mga katuwang sa Marinduque News Network. Ako po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong Senior DJ Adrian Rosales at ito po ang palatuntunan na kung saan pinag-uusapan ng karapatan ng ating mga nakatatanda. Ihalal po natin, iboto po natin ang mga kakatawan sa ating mga senior citizen dahil darating ang panahon, tayo rin po ay tatanda. Mahalin po natin ang ating nakakatatanda at ito po ay ating pong pahalagahan sapagkat darating ang panahon, tatanda rin po tayo. Maraming salamat po. This is Senior Talk. God bless. Magandang hapon. Narito na ang pinakabagong programang magtatampok sa ating mga lolo at lola. Tatalakay sa kapakanan at karapatan ng mga senior citizen. Magpapahalaga sa mga taong gumabay sa ating buhay. Ito ang Senior Talk. Mapapanood tuwing araw ng Sabado, alas 3 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Kasama sina Yusek Bong Ignacio at Adrian Rosales. Hatid ng United Senior Citizens Party List. Senior Talk, matatanda, ating mahalin. Kasama ka tumanda.